First Corinthians chapter 4, isa lang na versikulo kung basahin natin. First Corinthians chapter 4, verse number 2. So, mayroon kayo mga-Bible, importante may Biblia tayo. Amen? Huwag kayo pupunta ng bahay-sambahan without the Bible. Read of the Bible. Alright, verse number 2, basahin natin lahat. Start. Moreover, it is required in stewards that the man be found faithful. Ulitin natin. Again, start. Moreover, it is required in stewards that the man be found faithful. Now, let us remind ourselves that going to church is a privilege. Amen? Attending a church like this is a privilege. Because you cannot find in a place in this world like this. Kung gusto mo talagang lumago, I don't care kung ano yung sitwasyon ng building. Kami na mangungupa kami, when I started work in 1987, yung aming sahig ay lupa. Pag umuulan, mahirap buhatin yung sapatos mo. Bakit? Kasi yung lupa, pula. Pula, at saka talaga nakadikit sa yung sapatos. At we were there for, I think, 12 years. Habang na-improve yung building, habang na-improve yung inumpahan namin, hanggang binigyan kami ng Panginoon ng lupa, at nakapagtapatay ng building. And by the grace of God, this is now our 30 years in the work of the Lord. Kahita. Itong ministry, hindi ito, ano ba yun? It's not easy. Ministry is a hard thing, but it is enjoyable. Mahirap, pero nag-enjoy ka. When we started the work in 1987, mayroon kami 5 anak na babae. Now we have si Jennifer, yung Kambal, si Rebecca, at saka si Jemima. So when I started the work, Jemima was 8 months old, yung bunso namin. I was working as nagkukontrata ko sa electrical contractor. Dati ako nagtuturo sa isang eskwelahan. I was teaching for 12 years. I worked in Saudi Arabia for 2 years. At nang tinawag ako ng Panginoon, we give up everything. Nag-resign ako sa aking trabaho, si Mrs. nag-resign. We sold our big fishing boats for a living. At nagsa-start kami ng gawain doon sa Sagay in 1987. So, 5 yung anak namin. Okay? At sa awa ng Diyos, kami po'y nakasurvive. At hanggang ngayon, yung mga anak ko, 3 na yung may mga asawa. Okay? Yung 3 anak namin sa Hawaii. Okay? Nagkakasawa doon. Doon sila nag-graduate sa Hiles Anderson College. Kung alam ko yung dati si Dr. Jack Hiles, na doon siya, binigyan sila ng missionary daughters scholarship. Na doon sila nag-aaral. Libre lahat. Hanggang nag-graduate, hanggang nagtuturo, at pagkatapos nag-asawa din ng anak ng pastor. At saka yung isang anak ng deacons. At ngayon ay naglilingkod sa Panginoon. So, yung anak namin 2 babae, yung isa ay kinasal na. Undawin na yung kanyang, yung maging apo namin. So, we'll have 6 grandkids by the grace of God. Amen. Si Jemima, wala pang may lakas pang paalam. Okay? Natatakot siguro. Maghingi ng kung pwedeng ligawan. So, sa amin kasi hindi basta-basta pag nag-text ka, 5 years yun ang penalty. Kailangan walang relasyon sa cellphone. Okay? Pag nag-text ka, 7 years yun. 5 years hanggang maging old maid ka. Pag mag-rebuilding ka, siyempre, bahala ka na. Pero kasi kayong mga young people, kasi ngayong kapanahunan nyo, ay talagang maraming nasisira ang buhay dahil kahit Kristiyano ayaw sumunod ng prinsipyo ng Diyos. Okay? Kaya tayo may Biblia, kahit tayo may simbahan, kahit tayo may pastor. Bakit? Kasi gusto ng Diyos yung buhay natin ay masusunod ang kalooban ng Panginoon. Amen? So I hope that this morning, itong lesson natin ay maka-encourage sa atin. Isa lang yung word na makikita natin dito. Sabi ni Pablo, moreover,
it is required in stewards. Okay? Yung steward, somebody that is being entrusted with something that does not belong to him. Tayo po, na ipinanganak tayo, wala tayong dala. Okay? I am a steward of God. Okay? Ako po isang steward ng Panginoon, una sa aking pamilya. Amen? Amen? Whatever happens to my children and my family, I have to give an account. Kaya yung mga anak ko, pinalaki ko dito sa salita ng Diyos. Amen. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Marami ngayon, pag tinitingnan mo lang yung situation natin ngayon, nakakatakot, lalo na dito sa Manila. Yes. Okay? Ang daming mga bakla. Ha? So, pag yung Kristiyano ay hindi siya magtibay sa kanyang pananampalataya, there is a tendency that his life will be destroyed. Amen? Kaya maraming mga babae at lalaki na nagsasama na hindi man lang ikinakasal. They're living in fornication. Kaya it is the responsibility of the pastor to take care of not only of his family first, then the gospel or the flock or the church. Amen. So ngayong umaga ito, sabi ni Paul dito, tingnan nyo. Moreover, it is required in stewards that the man be found what? Faithful. Amen. Pag tinignan natin ang kahulugan ng faithfulness or faithful, ibig sabihin yan, tapat, loyal. Amen. Okay? Can be trusted. Hello? Amen. Ano ibig sabihin yan? So makikita natin na yung faithfulness ay talagang kailangan yan ng bawat Kristiyano, bawat tao. We have to be faithful to our relationship, especially if you're married. You have to be faithful to your relationship with your wife. Amen. Amen? Oh, kailangan yun. Kasi maraming mga pamilya ngayon ang nasisira. Bakit? Kasi may isa na hindi faithful sa kanyang relationship sa either asawa ng lalaki o asawa ng babae. So ngayong araw na to, I would like to share with you 4 things. Okay? I hope we can finish this one. Tingnan nyo. Now, faithfulness is the responsibility of God's people. Amen. Come on. Kayo may tao ng Diyos. Amen. Okay. Now, faithfulness is the responsibility of God's people. First, may 4 na bagay. Tingnan mo. Number 1, to His Creator. Faithfulness is the responsibility of God's people to His Creator. Amen. Mag-ibig naman kayo, ha? Alright. To His Creator. Bakit? Because of 3 things. Number 1, He is our provider. Amen. It is God who provided our needs. Ano yung need natin una? Ano yung need natin una? Spiritual. Amen. Ano yung spiritual need natin? Salvation. Kaligtasan. Amen. Dahil ano pa man natapos mo sa mundong ito, you might be an engineer, you might be a lawyer, you might be a businessman, you might be a doctor. If you do not have Christ, when you die, you're going to hell. Yes, right. And suffer forever and forever in the lake of fire. Amen. Where the word dieth not and the fire is not quenched. So sayang. Kaya sabi ni Jesus Christ sa Mark chapter 8, in verse number 36, down to verse number 37, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? What shall a man give in exchange for his soul? So makikita natin na yung katapatan, faithfulness, is the responsibility of God's people to His Creator. Why? Because He's our provider. He provided our spiritual need.
At ang kailangan natin una sa lahat ay yung kaligtasan. Amen? Oh, yun ang pinaka-need natin, kaligtasan. Bakit? Because one day, you and I will die. Amen. You and I, mamatay tayo. At matapos tayong mamatay, may lugar tayong patutunguhan. Dalawang lugar. Langit at saka impyerno. So tingnan nyo ang ginawa ng Diyos. Now because of our spiritual need, tingnan nyo ha, because of our spiritual need, binigyan tayo ng Diyos ng manliligtas. Amen. He provided us with a Savior. Sino yung maliligtas? Si Jesus Christ. Amen. Hindi yung sarili mo. Amen? It's not your good works. It's not your religion. Kaya sinabi ni yung mga iglesia ni Kulukoy na yung grupo nila ay yun lang ang maliligtas. Mali yun. Amen. Bakit? Tingnan natin sa Acts chapter 4 in verse number 12. Ano sabi dito? Acts chapter 4 in verse number 12. Kaya may sumunod. O, tingnan nyo yan. Acts 4:12. Ano sabi? Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Kaninong pangalan yan? Si Jesus Christ. Amen. Nobody can be saved by his religion. Walang taong maliligtas sa kanyang reliyon. Amen. There is only one Savior, and that Savior is the Lord Jesus Christ Himself. Amen? Amen. So, tingnan nyo ang Diyos kung ano siya kabuti. Yung ating pangangailangan, binigyan niya tayo na He meet our personal need, our spiritual needs. Ano yung spiritual need natin? Salvation. Amen. In order for us to be saved, He provided us with a Savior, and that's the Lord Jesus Christ. Amen. Alright, tingnan nyo. Para makilala natin kung sino si Kristo Jesus, ay binigyan tayo ng Scripture. He give us a Scripture or a Bible where we can find the truth. Kung gusto natin makilala si Jesus Christ na dito sa Biblia, kailangan basahin mo. For there is no other name. Amen? Isa lang yung pangalan na binigay na para tayo maligtas. And that name is the Lord Jesus Christ. Amen. Oh, bakit yung iba hindi nila maintindihan? Why is it that a lot of people are confused? Because they do not base on their faith and their teaching in this book. Ako po'y naligtas September 11, 1977, 6 o'clock in the evening. When I was taking up electrical engineering, mayroon akong classmate na si Libby Abarte. Si Libby Abarte ay member sa Mansilingan First Baptist Church, Samuel in Bacolod. Classmate kami sa engineering. At lagi niya akong gustong kausapin. Sabi niya, Joe, mayroon ka bang panahon? Gusto kitang kausapin. Sabi ko, ano yun? Gusto kong ikwento sa iyo kung paano ka maligtas, kung paano pag ikaw ay namatay, langit ang iyong patutunguhan. Sabi ko, may reliyon naman ako, may reliyon ka. Sige, tuloy mo sa iyo. Oh, but finally, because I was working, nagtatrabaho ako sa umaga, nag-aaral ako sa gabi. Bakit? Kasi I grew up sa isang pamilya na talagang mahirap. Amen. Yung si Papa ko nagtrabaho lang sa asyenda, hindi makapagpaaral sa amin. Yung nanay ko walang trabaho. Tapos ako ay sugarol. Ako yung referee sa Caracruz, yung sinisigaw ko dati, Larga, Hari Corona. Ganun, Tapos, isa ko lalaki, 6 na babae. Dito kami magkakapatid. So, I
sugarcane fields, pero nakita ko wala talagang pag-asa. If I am going to stay in the place where I was born, walang mangyayari. So when I graduated my high school, sabi ko sa mga magulang ko, Pa, Ma, pupunta ako ng Bacolod. Bacolod is almost 3 hours from our place. Bakit ano gawin mo doon? Mag-aral ako. Why? Because I want to be an engineer. Ayaw ko maging tapasiro. Ha? Ayaw ko naka-long sleeve. 4 na kulay. Tapos ispading yung dala ko. Ha? Oh. Ayaw ko na. Ha? I want to be an engineer. So to make the story short, I went to Bacolod and work in the morning, mag-aral sa gabi. Ngayon, ba yung people, sinasayang ang buhay. Yes! Binigyan ng pagkataon mag-aaral. Hindi nakatapos na buntis. Yung iba naging drug addict. Amen! Yung iba naging malasikiro. Ha? Sayang. So, to make the story short, nag-aaral ako, trabaho araw, hanggang September 11, 1977, He lead me to Christ. At ako po'y naligtas. Ang binasa niya sa akin, yung small na Bible, yung Psalm and Proverbs, na ibinigay ng Gideons. Gideon International. During the time, yung mga Gideons nagbibigay ng Bible sa mga schools, sa hospital, King James pa ang ibinibigay. Ngayon, hindi na King James. Ha? Pero salamat sa Diyos, doon niya binuksan yung Roman road. Doon niya pinakita kung ano ang aking sarili sa harap ng Diyos. Na ako po'y makasalanan. Dahil sa makasalanan, pag namatay ako, impirno yung patutuan ko. But praise God for the love of God. Amen? Amen? So September 11, September 1977, 6 o'clock in the evening, I accepted Christ as my Savior. Amen! Amen? Nagbabago yun ang lugar na patutuwa ng ating kaluluwa. Binago ng Diyos ang ating buhay. Amen? At nilindi ako dahil dito. Okay? Yung kailangan ko yung maging mag-aaral. Pero mas may kailangan ako. Bakit? One day I'm going to die. Amen? He provided me with a Savior. In order for me to know that Savior, He provided me with the Scripture. Kasi pag walang Biblia, hindi mo maalalaman yun. Ha? Kaya maraming mga tao na hindi nila naintindihan. Confused sila. Bakit ang pinakinggan nila si Eli Soriano, yung maligdaan? Ha? Oh, ang pinakinggan nila si Eduardo Manalo. Na ang sinasabi ay pumasok ka sa kanilang building para maliligtas ka. Pero pag binasa mo sa Biblia, kailangan mo si Kristo Jesus. Amen? You need the Lord Jesus Christ in order for you to be saved. Amen? Alright? Tingnan nyo. Una, He provided us with a Savior. In order for us to know the Savior, He provided us with the Scripture. Para maintindihan natin ang Biblia, para maintindihan natin ito, ang Bible. Tingnan nyo. He provided you with this guy over here. With a servant of God. Amen? If not for the servant of God, hindi nyo ito maintindihan. Kung hindi dahil sa ating pastor, wala ako ngayon. Amen? He provided us with the servant of God in order for us to know the truth. Amen? Para makarintindihan natin. Kaya sabi ng Diyos, and I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amen? Jeremiah 3:15. He provided us with the Savior. He provided us with the Scripture. Then He provided us with the servant of God. Amen. Kaya, nandito kayo every Sunday morning, every Sunday afternoon, Wednesday night, kayo pinag-upo at may lingkod ng Diyos dito na nagsasalita para po kayo ay ma-enlighten kayo. Ma-enlighten. Amen. Amen? Maintindihan nyo ang Biblia. Tingnan nyo pa. In order for you to grow in your Christian life, He provides
provide you with a scriptural church. Wow. Amen. Marami kasi mga church na hindi scriptural. Ha? Ito, alam niya kung siya galing. Amen. Alam niyo ba yung pangalan na society? Pag tinignan niyo yung pangalan ng tinignan niyo kahulugan niya? Ha? A people which is fashionable and wealthy. Ay, Reson. Mayaman na tayo. Amen. Siyempre, anak tayo ng Diyos eh. Ha? Parang diskupyado yan ang iba eh. Tayo mayaman, bakit? Anak tayo ng Diyos. Sabi ni Pablo, sabi ni Kristo, na ako'y mayaman, magpakahirap, para kayo mahirap ay maging mayaman. Bakit mayaman tayo? Kasi yung ama natin ay nasa langit. He owns everything of this world. Tayo po ay inheritor. Society, a people, a group of people which is fashionable and wealthy. Pino po yan? Galing pala ni Pastor Jeremiah. Ha? Society, Bible, Baptist, Church of Manila. Hindi ordinaryo ito. Bakit? Fashionable na, wealthy ba? Pambira. Yun sa Bible po. Diba? Dati wala tayong pag-asa. Dati, slave tayo. Slave. Ano ba yung slave? Ulipo no sa atin sa Tagalog ko. Ano to? Alipin sa kasalanan. Right? Yung iba, alipin sa kasalanan sa sigarilyo. A small stick of cigarette. Biro mo dito kahit babae na nigarilyo. Ano, dalaga pa? Ang baho ng bunganga nun. Pag sinabi you make kiss the bride, naku ang amoy. Bakit ba sigarilyo? Ha? May sigarilyo. Ha? Pero mo mga binata, dalaga, may asawa, nagsisigarilyo. Tinawag nila syuki-syuki yun, di ba? Yung mag-break time sila. Mag-syuki muna kami. Ano yung syuki? Mag-sigarilyo pala. Syuki, di ba? Mga mayaman yun eh. Pinapatay mo yung sarili mo. Dahan-dahan. Hindi naman kasi vitamin dyan eh. Ano ba talaga, sabi ko, ano ba talaga masarap sa sigarilyo na ayaw iwanan ng tao? Yung usok, bakit binubuga mo? Sana dunukin mo. Gumaganon ka, di ba? Binubuga mo eh. Wala ka magkukuha doon. Ngayon, inano na nila, moderno na. Yung ano tawag? Yung usok, ang simbulyo na siya. Electric siya. Ako tinitingnan ko, sira ulo to eh. Pero yun, dati tayo, ha? We are a slave to sin. Not only a slave, but a servant of sin. Marami mga tao ganyan. So praise God na tayo niligtas, binigyan tayo ng Panginoon ng freedom. Amen? Freedom from everything. So He gave us, in order for us to grow and be strong and enjoy our life as a same person, He provided us with a scriptural church. Kahit ganitong lugar, kita nyo, maganda pa itong building dito sa amin dati. Pero ngayon, binigyan kami ng Panginoon ng building. Ha? Kasi yung mga dating nursery na mga estudyante ay naging nurse. Yung mga nursery, naging engineer. Bakit? Kasi hindi nag-backslide. Right? Dito sa Manila, kailangan nyo talaga ang church. You need to be faithful in the house of God. Why? Because if you're not going to be faithful in church, there is a big tendency that you are going to backslide. Backslide you. Biro mo Maynila. Ha? Malalaking building, maruming lugar. Kahit saan ka pumunta, nako,
I lost a lot of young people when they went to Manila. Yeah. Right. Yung mga sobra dalawang, siguro mga 25 young people went to saan pumunta? Santa Rosa. Oh, ano ginawa nila doon? Nagtatrabaho sa mga malaking factory na masasakyan. Lagi ko gano'n sinasabi. Ha? Mag-ingat kayo. Be always faithful in church. Unong-una nagko-communicate pa. Nung una talagang ano ba? Ngayon wala na. Bakit? Nandoon yung mga anak ng Diablo na nakabantay sa kanila. Yes. Lahat ng mga bagay na kanilang narinig at natutunan, kinakalimutan nila. Bakit? Dahil sa pira. Amen. Right. Money will not make you happy. Amen. Money will not make you strong. Amen. Amen? Kailangan natin ng church. Kaya kahit anong hirap ng trabaho, anumang oras dating ng Sunday, you ought to be in the house of God. Amen? Hello? He provided us with our spiritual need. Yung spiritual need natin ay kaligtasan. That's why in order for us to be saved, He provided us with the Savior. That's the Lord Jesus Christ. Okay? Para makilala natin manliligtas, He provided us with the Scripture in order for us to know the truth. In order for us to understand the Bible, He provided us with the servant of God. Amen? In order for us to be strong, to grow and mature, and be able to serve God, He provided us with the scriptural church. Amen? Then in order for us, okay, to be convicted of what we are doing every day, He provided us with the Spirit of God. Spirit of God sa ating puso. Yun ang assurance na ikaw ay talagang ligtas. Amen. Amen? Because if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. Amen? Romans chapter 8 verse number 9. Amen? Nang tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas, ang banal na Espiritu ng Diyos ay pumasok sa iyong puso. Amen? And He will be the one to be your teacher, and your guide, and your comforter. And He will be the one to convict you of your sin. Amen? Kaya ba talagang ikaw po'y ligtas? Hindi ka makapagpatuloy sa kasalanan. Amen? Alright. Number 2, tingnan nyo ito. Faithfulness is the responsibility of God's people. Una, to His Creator. Second, to His church. Okay? Faithfulness is the responsibility of God's people to His church. Ano yung responsibilidad mo sa church? You have to support your church in your church attendance. Amen. Church attendance, kailangan every Sunday, every time na may worship kayo, nandito kayo. Bring in your Bibles, bring in your offerings, bring in somebody with you. Amen? Oh, pag wala ka sa simbahan, ano mangyayari? Mamimiss mo yung mga spiritual blessing. Yung mga Kristiyano, kung minsan, hindi rin yung mga tao sa mall, alas 12 na nandun pa. Oh, hindi naman sila, hindi naman nabubordo. Pero pag sa simbahan, lagi nakatingin siya rito. Ang tagal mag-preach. Kung kasama yung kasintahan niya, ay nako, kahit tumitilaok yung manok, ha? Okay lang, ha? Right? Dito sa Maynila, nako, ang daming lugar na pupuntahan, mga kondominium, ha? Doon kami nag-stay sa kondominium. Ako po'y natatakot. Bakit ang taas? Baka hindi magbukas yung elevator, patay tayo, ha? No. Pero salamat sa lugar na. Pero gusto ko sasabihin ito. You have to be faithful in your church attendance. Amen. Why? Because in your faithfulness, you are encouraging the man of God. Amen.
yung lingkod ng Diyos. Kung hindi sila naligtas, hindi sila natuturuan ng salita ng Diyos, sila yung buhay nila eh. Yes. Amen. Tama. Amen. Ipagkita niyo kay Pastor Jeremiah Wow. Amen. na talagang mahal niyo siya at kanyang pamilya. Amen. Amen. Church tayo eh. Amen. You ought to be faithful in your church attendance. Amen. Oh, to encourage, youth pastor, that's the purpose. Amen. Pangalawa, to set a good example for others to follow. Amen. Kasi yung mga unang membro, pag nagsamba kayo, minsan lang, sundin ng iba yun. Tatlo lang ha, ito tingnan nyo. Number one, to encourage your pastor. Amen. Hindi lang kayo nag-attend. Alam ko nag-attend kayo ngayon. Birthday kasi. May kainan. Baka sa sunod kayo mag-attend sa birthday niya naman. Walang iyak kayo. Ha? Oh, society pa naman ang pangalan nyo. Ano yung society? A group of fashionable people and wealthy. Bilo mo yan? Pag sinabi, saan kayo mag-attend? Sa mayaman na simbahan. Hindi ordinaryo yung pangalan nyo. Palitan ko na yung aking pangalan ng oh. Kasi kami naman, open door. Lagi kaming bukas. Sarado kami pag magsamba. Okay? Alright? So, birthday. To encourage the man of God. Second, to set a good example for others. Amen. To follow. Pag lagi kang late, lagi kang absent, ano mangyayari? You become a stumbling block. You become a hindrance to God's blessing. Kaya kahit kung ilan man kayo dito, kung 20 kayo, kailangan every Sunday, 20 yan, permanente, hanggang maging 30, hanggang maging 40, hanggang maging 100. Amen? And you need to set a good example for others to follow. Oh! Alright, pangatlo, to establish in the faith. Pag lagi kayong nag-attend ng Sunday School, ano mangyayari sa inyo? Titibay kayo. Titibay. Ano mang problema, ano mang persecution, ano mang hirap ng buhay, magpatuloy kayo. Bakit? Because you are established in the Word of God. Pag hindi kayo established ng salita ng Diyos, ligawan kayo ng unsaved, sino mga dalaga dito? Alam niyo ba, pag hindi kayo matibay, if you are not established in the faith, yung mga kasintahan nyo ay mga unsaved. Okay. Niligawan na kayo sa text. Sinabi sa inyo, nandito na ako sa Chowking. Inasakit siya po eh. Pero mo, mura ka, bakit piso ka lang unlimited ba? Kailangan wala pang maliwag magpaligaw sa text. Kailangan sa authority una. Doon yun sa authority. Kasi alam ng pastor yun eh. Kaming mga pastor, we are concerned for the spiritual welfare of God's people. Amen. Amen? Oh, masisira ang buhay nyo. Sino mabinatang lalaki? Taas. Kayo may talagang totoong lalaki. Taas. Oh. Ano mga kasintahan nyo at nililigawan nyo? Mga accident? Ha? 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what concord hath? Okay? Yung mga anak with righteousness sa mga anak ng Diyos na hindi mga anak ng Diyos. Pag tinitingnan mo yung doon, be ye separate. Come out from among them and be ye separate. Amen? And you will be his people and you will be his God.
Pinayusin ko rin yun, yung ipansin nyo, pag may kasintahan yung unbeliever, anak ko, delikado ka. Bakit yung unbeliever kasi? Mabilis yun. Amen. Mabilis manghalik. Oh, yun. Mabilis magyakap. Oh. Dalhin ka sa dilim. Ano, kakagatin ka kasi vampiras eh. Bakit hindi mga tawa? Di ba? Amen. Dahil tayo niligtas ng Diyos, bakit? Gusto ng Diyos mag-enjoy tayo sa buhay na bago. Amen. Buhay na bago. Ano yung buhay na bago? Buhay na may Jesus na. Amen. Dati wala ngayon, may Jesus ka na. Amen. Amen? Amen. Tingnan nyo. To be established in the faith. Pag lagi ka nagatin na Sunday school, lagi kang nakinig ng salita ng Diyos, titibay ka. Titibay. Bakit kailangan tayong matibay? Dahil nasa mundo tayo. Na ang Diyos ay ang diablo. Satan is the God of this world. He hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ should shine unto them. Amen? Amen. Bakit hindi ka matibay? Dahil minsan ka lang pumunta ng simbahan, birthday lang ni pastor. Anniversary lang. Bakit? Ang hilig mo kasi kain. Ha? Birthday, okay yun na. Matutuwa si pastor, nagluluto kayo. Ha? Pero, ano lang makakain ni pastor? Yung kunti lang. At kami po ay mag-aambus din. Ambus tayo, di ba? Ako aambus ako, kakain pero kunti lang. Pero matutuwa ako pag uwi ko, sabi ko, ang ganda ng birthday ni Pastor Jeremiah. Mayroon siya mga gifts. Amen? Alright, pang-apat. Una. Ayun una. Pwede yung church attendance. To encourage the man of God. Ano ba ba? To set a good example for others. To follow. Number 3. To establish. To establish ourselves in the Word of God. Titibay tayo sa salita ng Diyos. Pang-apat, tingnan nyo ito. Maganda ito. To exalt our Savior. Amen. To exalt. Amen. Pag faithful kayo sa church, ma-exalt yun ang pangalan ng Panginoon. To exalt our Savior. Sino Savior natin? Hindi si Manalo, kundi si Jesus Christ. To exalt our Savior. Makilala siya. Kaya sabi ng Biblia, let your light so shine before men, that they may see your good works, and what? And glorify your Father which is in heaven. Kasi pag wala kang, minsan ka lang pupunta ng simbahan, pag nag-preach na yung pastor, ano mangyayari sa'yo? Lagi kang inaantok. Salita ng Diyos yun, di ba? Di ba, nanood ka ng sine, nanood ka sa programa ng telebisyon, lalo na pag paborito mo yung telenovela, yung mata mo dilat na dilat eh. Pero pag preaching, kung maganon ka, ito, naglalaway ka pa dito, gano'n ha? Huwag naman! Kaya excited tayo, amen? To exalt our Savior. Then number 5, to edify the body of Christ. Amen. Ano yung edify? Yung simbahan ay laging matibay. The word edify means build up. To edify the body of Christ as a whole. Kaya walang split. Kaya pag nag-preach si pastor, hindi ka na-o-offend. Pag na-offend ka, sabi mo, hindi na ako magpalit yan, hanap ako ng ibang simbahan. Pagdating mo doon, balik na lang ako, mahal. Hindi. Normal yun. Pag nag-preach ko minsan ng pastor, talagang magagalit yan. Bakit? Mahal niya kayo eh. Richard Jonathan, alam na yan. So, pag pinagalitan ka, hindi ibig sabihin na masama ka.
Gusto kong tuminaw ka, gusto kong tumibay ka para pagpalain ka ng Panginoon. Amen? Church attendance. Faithfulness is the responsibility of God's people, number one, to His Creator. Why? Because He's our provider. He's our protector. He's our preserver. He's the one who prospers us. Amen? Second, okay, to His church. Then number three, faithfulness is the responsibility of God's people to His command. Ano yung command ng Panginoon sa atin? Ano yung command? Go. Amen. Come on. Go. Great Commission yun. Go, it's an action word. Anong gawin natin? Preach the gospel to every creature. Amen. Go and preach the gospel. Go and proclaim my message to His command. Una, go. That is evangelism. Amen. Hello! Pangalawang command, give. It's an action word. Give. Ano ibigay natin? Yung tithes. Tayo ito sumagot ha. Tithes and offerings. Ano yung tithe? Yung 10% ng Panginoon sa lahat ng blessing nyo. Sa lahat ng income nyo. Pag hindi mo'y binalik ang inakaika po, naku po. Ha? Delikado kayo. You have to return the tithe of the Lord because the tithe belongs to God. Amen. Diyan nabubuhay ang lingkod ng Diyos. Amen. When you are returning the tithe, that means you take care of the needs of the man of God. Lahat bigay. Yung kaligtasan, bigay din. Give. Kayong pastor nyo, patayin nyo sa kaligayahan. Huwag nyo patayin sa inis. Kasi pag namatay sa inis yan, dilat na dilat ang mata niya. At sabi, bakit namatay? Ang sama ng mukha niya. Ang mata, bakit namatay dahil sa inis? Pag namatay na nakasmile yan, wow, maligaya ito. Di ba? Oh. Pag pumunta kayo sa ang daming scheme dito eh. Lalo kayo may matrabaho, may mga bonus. Pag nakita mo, naku, bagay ito kay pastor. Titingnan yung ano, ay mahal, so kayo-ukay na lang. Ako, pastor, hanggang kailan ako dito? Isa na lang. Isa na lang, ha? To God's command. Ano yung command ng Panginoon? Go. That's His evangelism. Give. And that is supporting the work of God. Support. Then number three, grow. Amen. Ibig sabihin, lumago ka. Bakit? Paglilingkod yun. That is service. God cannot use anybody who is immature. Amen. Kailangan nyo to grow. In order for you, kita nyo ba si pastor nyo? Nagsusong leader? Kailangan may song leader yan. Sabi ng pastor ko, tao, sa linggoy kayo magsong leader. Sabi ko, pagtira, hindi ko man alam yun. Sabi niya, ikaw song leader. Eh, pastor ko yun, sinunod ko. Sabi ko, pastor, di ako marunong eh. Sabi, alam mo ba magsibak ng kahoy? Alam mo magsibak ng kahoy? Sabi ko, po, o ganun lang. Ganun lang yun, o. Doon na mag-umpisa ko, would you be free from the burden of sin? Ganun lang. Hanggang gumanon yun. Ganun. Pag hindi kayo lumago, hindi kayo gamitin ng Diyos. You have to grow. Kaya mayroon tayong ushers, mayroon tayong leader, mayroon tayong pianist. Tingnan nyo ito. You have to find yourself in the body of Christ. Amen. There is a place for you. Yung iba, mahusay kumanta. Oo, sa music ka. Oo. Kasi ako, pag umawit ako, aalis kayo. Ha? Hindi ko na pinipilit yung sarili ko sa
yourself in the body of Christ. Why? Kasi pag hindi kayo maglingkod, hindi kayo, mag-improve. Yes, sir. Hindi nyo ma-exercise yung faith nyo. Hindi nyo ma-enjoy yung Christian living nyo. Yung Christian life. Amen. Faithfulness is the responsibility of God's people. Una, to His Creator. Second, to His church. Number 3, to God's command. Amen. So diyan tayo titigil. Bakit? 92 points yan. Kung ay tuloy ko yan, baka hanggang next year tayo. Ha? Okay? Amen. So salamat. May nintindihan kayo? Pastor, please.